Sige na, paisa na lang. Isip natin, ang choices ay dichotomous lang. Parang hindi ko pa kasi nag-isa ka. Ano ba? Ngayon, choice ko to. Ako to. Gusto ko to. Hi mga kapitbahay. Hi! Finally mga kapitbahay, nagsama-sama kami ulit. At saka balik kami dito sa At ginusto namin ito. Nakapagbayad kami ng renta ngayon. Fully paid. For For 1 1 month. Mm. Kaya tulungan nyo kami, mag-subscribe kayo para pa-extend ng another month. Mm. Kasing landlord natin medyo mahigpit. Siyempre, Yes. kailangan siya babayan ng on time. So ano ba pag-uusapan natin ngayon? Siguro magsimula ko ng tanong. Sige. Ano ang mga choices nyo na nagpabago ng buhay nyo? Doon kakapit sa ano pa to, ang hirap sa tanong. episode pa. Parang ginagawa ng kariring pagtatanong. Baguhin natin yung tanong, yung madali-dali lang. Pagka nagne-Netflix kayo, paano kayo namimili ng pinanonood? Ay, oo nga, mahirap din yun. Mahirap din. Mahirap din yun. Pero I mean, mas madali siyang tanungin kasi nagpabago ng buhay. Kasi ano, existential lang. May napanood ako na life-changing sa akin. Pero sige, kayo muna masumagot. Hindi ako nagtatanong eh. O siya may na sumagot. Bakit naman tutumad ka dito? Sagot na. Bakit tayo? Hindi ko alam kung ano gagawin namin today. Drink twice if you need help. Bakit tulungan mo ako? Hindi ako, paano ko na mamimili sa Netflix? Depende sa anong nararamdaman ko ng moment na yun. Pero mostly, I rely on yung nakikita kong sinasuggest sa akin. So, parang ngayon ko nare-realize na, oo nga no, naging akong alipin ng algorithm. Para sa akin, namimili ako according sa mga nababasa ko sa Facebook o kaya sa SOCMED in general, no? Or recommendations ng friends. Or for example, yung description niya, kunyari mukhang maganda, so I'll give it a try, ganyan. Pero meron ba kayong experience sa Netflix na kunyari, after 5 seconds, exit ulit. Tapos, Uy, madalas. 5 seconds, Madalas, exit. oo. Oo. Feeling ko ganun din yung mga kapitbahay natin. Kasi ganun din man din ako eh. Bakit kasi ako kasama ka siya? Hindi, di ba? Parang ganoon. Pero siguro kasi yung difficulty sa pamimili and ang daming mong options, di ba? Oo, tapos may iba ka pa, may Oh. Netflix, tapos may iba ka pang Pagka hindi ka nakahanap ng platforms. maayos sa Netflix, punta ka naman sa YouTube. Alam mo, iba talaga pag maraming choices, no? Kasi ako Netflix lang siya, may iba pa siya, may kung ano-ano pa may kung ano-ano pang subscription. Reels lang, sapat na. Oh. Oo. Reels na not everything is about us. So parang naisip ko, pag mas marami tayong choices, mas mahirap mag-decide. Ganun ba? Pero di ba, yung iba gusto maraming choices. Pero I agree na pag mas marami kang choices, mas mahirap mag-decide. Pero ako, I'd rather have a lot of choices because it defines the power I have in making choices. Rather than, di ba, yung konti lang yung options ko. Pero yun ay I think ibang idea yung may power ka to choose over marami kang choices. Feeling ko perception niya. Yung maraming choices. Hindi, yung O power. Oo. Perception mo yun na may power to choose ka. Pero yung binigay sa'yo, in-expand lang naman yung pwede mong pilian, but still, sila pa rin nagde-define. Ito lang yung pwede Oo, mong kasi piliin. baka yung options manipulated pa. Oo. Feeling ko napaka-excited natin kasi hindi pa natin sinasabi yung tama. Oo nga pala. Napaka-excited natin, napaka-opinionated natin. Kasi ngayon na lang ulit tayo nakita ko di ba? Oo. So, ang topic natin for today ay the paradox of choice. So, ibig sabihin, Parang hindi yan yung sabi sa GC. iba ang napaganda. Parang feeling ko baka siya yung pag-uusapan. Paradox of choice pala. Yun. So, yung paradox of choice ang ating topic for today. So, ano ba ang paradox of choice? Yun yung kanina na binabanggit natin. Pag marami kang choices, mas mahirap mamili. Rather than sa mas konti ang choices. Kasi Zerdo kasama nga pala natin ulit. Oh, by the way, Hi, Turtle! Kung naalala niyo po si Zertel. di ba may tunog siya?
Mew Mew. Oo. As in the Mew Mew Mew. Oh, yeah. So welcome uli natin si Sir Tel. So, Hi, Zerto. yun yung pag-uusapan natin ngayon. Gano'n ba kahalaga yung maraming choices? Gano'n ba kahalaga na konti lang ang choices natin? So, tulad ng panonood ng Netflix, o kaya, Pag nag-grocery, diba, parang gusto mo ba yung marami kang pinagpipilian? Halimbawa, spaghetti sauce. Gusto mo ba maraming spaghetti sauce na pamimilian ka? Yung with basil, with three cheese, Pinoy style, Italian, or gusto mo, sabihan nyo lang ako ng spaghetti sauce kasi gusto ko lang naman magluto ng spaghetti. Siguro kapag alam mo na yung i-decide mo, alam mo na yung pipiliin mo, hindi na mahalaga kung maraming choices kasi may choice ka na to begin with. Pero I think yung concern ng paradox of choice ay kapag hindi ka ba nagde-decide kung ano yung Wala pang kahit anong naiisip ka. At saan ka kumukuha ng pointers para makapag-decide? Oo. Naisip ko tuloy ngayon ang ating mga senior high school na pupunta ng university or pipili Career decisions. pipili ng kanilang degree na ipupursue sa college. Okay. Pwede naman. Meron yan. Kunyari, ano ang kukunin ng classmate ko na best friend forever ko? Oo, diba? pwede. Parang, dahil siya ay ganito kukunin ng course, ganun na din ako. Or, pwedeng... Ano ang sikat? Anong sikat? Diba? Or, I'm in the crossroads. I don't like to make any decisions at the moment. Or baka kaya siya nasa crossroads kasi ang daming roads to take, ang daming pathways to na ino-offer sa kanya masyado. Halimbawa, lalo na kung medyo nasa lugar ka na maraming schools na available. Nangyari lang, sa Metro Manila. Masyado maraming universities. At yung mga universities ay nag-o-offer ng halos pare-parehong choices. Diba? So, yung gano'n. So, baka nahihirapan silang mamili. Mahirap kasi siguro kung hindi mo talaga alam ano yung gusto mo. Yes. So, nung namili kayo ng courses nyo, ano ang mga naging factors na naka-apekto sa pamimili nyo? Courses, akin kasi nagsimula siya sa anong schools. Kasi hindi namin kayang mag-private school noon. So talagang ano lang ako na dapat state university or state college lang. So yun lang ang pinagpilian ko. Tapos ano yung ang akin kasi ay ano yung ayaw kong courses. So yun, maliwanag sa akin yun na hindi pwede yung may mga ganito kasi hindi ko gusto yun. So ano yun, from among sa naiwan, ano yung pwede? Ganun yung naging choice ko. Tapos ano yung unang nag-release ng result? It's a consideration yung anong malapit. Kasi merong sinabi sa akin ng nanay ko na parang layong-layo siya dun sa school. Wag doon, ang layong-layo sa atin nun. Tapos nung nagmamaynila na ako, na-realize ko, hindi naman ganun kalayo. Pero parang siya layong-layo na siya dun sa gusto kong pasok sa school. So yun, ganun kasi. Ako iba kasi pumasok ako ng college, yun yung parang millennial thing. So tapos ito yung point na parang takot na takot lahat ng tao sa mag-year 2000, mag-breakdown lahat ng mga diba? Magugunog na ang mundo. So I was thinking back then na kailangan kumuha ko ng isang degree na hindi posibleng balita ng computer. Hindi syempre so backward. Uy, very AI ngayon, di ba? Oo, pero back then, yun yung conscious ko, sabi ko, kailangan kukuha ko ng core. Kaya hindi ko wala sa option ko kunyari that time, ang computer science. Kasi kailangan nga hindi mapapalitan ng computer. So kaya, yun yung thinking ko dati. Parang gusto kong maging chemist. Kasi inisip ko, at least that time, mahirap papalitan niya ng computer programs, in the absence of AI that time. Yun. Pero, inisip ko, parang hindi naman ganong mahirap sa akin, ang pagpili ko noon. Kasi nga, medyo narrowed na yung pinamimilian ko. Parang ito lang sa thinking ko back then, ito yung mga hindi mapapalitan ng computer.
dapat nagkarpintero ka. Talagang hindi mo basta mapapalitan. Pero very rational, di ba? Oo, at ngayon, pag naiisip mo na, kasi parang isa sa construction, malakas yun. Oo. Pwede ka maging contractor. Actually, oo. Kaso pag nag-contractor ka, baka mapunta ka ngayon sa Senate at Ako na yung nag-prefer na sarili ko. Okay. Hindi ako nakasalita. Hindi ako Oo. sabihin ko. Sa akin, relational. Kasi I'd like to be with my mom. Kaya ako pinili. Pero, not really like her. Na hindi ko pinili yung kung saan siya, kung ano yung area na kung saan siya naging expert in, no? Parang, I want to be with her but not exactly take all the things that she has taken. So, yun. So, it's a relational thing. So, it's not really the rational type na mapapalitan ba ako ng AI or dahil ng computers or in terms of distance, in terms of the quality ng school. Well, at least para sa atin, medyo, yun nga. May mga dahilan. May mga dahilan. Napipinpoint natin. Oo. I think others also can do that. Pero, yun nga, hindi siya laging dahil malinaw sa kanila anong course yung gusto nila. May mga ibang factors sa ka-influence sa kanila. And I think yung choices, at least yung sa, or i-pursue na degree, medyo life-changing kasi yun eh. Oo, So, kaya totoo. kailangan mong busisiin, no? Kailangan Saka parang some people prepare dyan. Di ba? Parang, some years. oo, years back, no? Parang elementary days pa lang, alam na nila na ito. And then, na lang, reinforcement na lang lahat ng high school and then Kumustahin kaya natin yung mga sumali sa mga contest ng bata, anong gusto mo paglaki? Kung talagang natupad ba nila, yung mga gusto nilang maging doktor, abogado, at kung ano man. O kasi siguro palakas ng nung mga pag-shape ng mga magulang nun, di ba? Parang ilan na yung pagpilian ng kurso. Gusto ko maging doktor, abogado. So, parang very compartmentalized. Pero ngayon, it's different, di ba? Instead of saying na what do you like to be when you grow up, di ba, some would ask na what problems do you like to solve when you grow up? And it changes the perspective. Iba yung nagiging choices ng mga bata. Pero yun nga, ito kasi ay mga life-changing decisions. Kaya parang, and then you have plenty of time to eliminate yung choices mo. Paano kung buffet ka? Siyempre, hindi naman life-changing yung buffet. Ay, depende. Paano kung may sakit ka? Tapos yung kinain mo. Yes, or yung pagkain ay pasira na. Pero, life and death situation pala life and death yun. Pero sinisip ko, yung may mga ganong circumstances na kung saan ang dami mong choices. Like pagluluto ng spaghetti at bibili ka ng spaghetti sauce. Parang hindi naman life-changing kung kumuha ka ng Filipino style versus Italian style. Depende. Oo. Pwede yung paggawa yan. Oo. Naghiwalay kayo. Life-changing yun. Pero yung gano'n, di ba? Yung mga Yung maliliit talaga. Oo, on a day-to-day. Di ba yung kaya nga nakakainis pag kayo, saan tayo kakain? Ikaw na bahala. Oo. Kahit saan. Kahit saan. Diba? Kasi siguro ang daming choices na nasa isip, yan, fast food, terms, yung range of choices, hindi narrow. So, feeling ba natin pag mas marami tayong choices, may feeling tayo that we are empowered? Pag maraming choices na nakahain sa iyo. Oo nga, ano ba ang dyan? Ano ang perspective o ang teorya natin sa psychology dyan? Pagdating sa maraming choices. Ano ba to? Meron ba tayong feeling na empowered nga tayo? Dahil dahil marami tayong, dahil we're provided with these things. Ikaw, di ba ikaw nakaisip ng topic? Ang hirap pala pa niya. Pagka ikaw nakaisip ng topic, ikaw ang... Hindi, pero sa mga studies, lumalabas na mas mahirap. Mas yung assignment niya. Ngayon, alam niyo na yung mga studies na ganyan. Mas mahirap mag-decide kapag mas marami kang choices, no? Kasi nga, number one, mas maraming cognitive loads, no, na kinakailangan mong gawin para makapag-decide. Kasi imagine mo, no, kung meron kang 20 choices, yung 20 choices na yon, kailangan mo evaluate isa-isa. Medyo masakit sa brain yun.
Di ba? Versus kung ang meron ka lang ay 3. So, you can easily evaluate yung 3 yon. Kasi, 3 lang naman ang ini-evaluate mo. Versus meron kang 20 na choices na kailangan evaluate. So, may mabigat sa cognitive processing yung may marami kang choices. So, yun. So, sa mga studies, lumalabas na mas, kaya siya tinatawag na paradox of choice. Kasi while people would like to have more choices, it seems that it becomes They prefer, a burden. tsaka they prefer to have limited Limited choices. Oo. Mm-mm. Di ba? Siguro hindi sila conscious na kapag mas marami silang choices, ay mas difficult ito sa kanila. Kasi it seems na parang kunwari pinipilit mo ako na mamili dito sa kakaunting ito. Hindi dahil sa kundi wala akong gusto talaga doon. So, parang iniisip ko, dapat mas maraming choice. Kasi baka makapili ako kung mas marami. Yeah. But in reality, kung wala naman talaga nga gusto doon, hindi ka rin makakapili. And I think din, in relation to that, parang baka dapat nga yung capacity din natin to choose no as a choice. 'Di ba? Saying no as a choice. Kasi parang katulad, coming from what you have mentioned, meron akong ipinesent sa'yo or life presented you with these things, but you refuse to choose among those choices na given sa'yo. So parang the power of choosing no as an answer to the choices that are being given to you. I think, yung feeling of empowerment ay nandoon sa the mere idea na meron kang choice. Whether to say yes or to say no. Meron kang, doon ba lang meron ka ng sense of empowerment. Regardless kung marami or kaunti. Agree ako doon. Kasi in most cases, ang nangyayari minsan, pag gusto kang i-convince, instead na utusan ka o sabihin sa'yo itong gagawin mo, you will be given choices na ang pinaka-positive ay yung gusto nilang maging sagot mo talaga. So, bibigyan ka pala ibang choices para at the back of your head or ikaw mismo, iniisip mo na at least pinili ko yung best option. But in reality, yung binigay sa yung option, hindi naman talaga maganda to begin with at gusto nilang piliin mo yun. Uy, teka, I remember a great teacher of mine who once told us na having no choice is still a choice. Kapag sinabi mong no choice ako, choice pa rin yun. Totoo yun. choice. Yes. At ano nga uli ang opinion ni Zertel pagdating dyan sa no choice na yan? Ayun, nakita ko sa mata niya, nabasa ko. Agree daw siya sa'yo. No such thing as no choice. You always have a choice. Agree din ako. So, kung ibig sabihin, sa multiple choice, pero nga agad isang option. And that is to, for instance, say no. Ngayon, Kapag none of the above, Letter E yun. Letter E. Sa licensure exam. Di ba ABCD? E yung none of them. No answer. Pero ibig sabihin, automatically, meron kang isang option oo. sa when you're making decisions. And that is, siguro yung letter A mo is to say no, or to refuse, di ba? Pero meron pa pang option B, option C. Yun nga lang, ang tanong doon, paano ba natin nare-recognize yung mga options na meron tayo? Di ba? Nakikita ba natin na marami tayong options or baka din at the opposite, ninanarrow naman natin pilit yung sarili natin with limited options. And somehow, pag may options na, kunyari, looking at the options, if we have chosen one, di ba parang may tendency tayo to get validation doon sa choice na yon, and we tend to gravitate to people who would validate those choices and parang move away from people who would say otherwise. Yeah. Isa daw yan sa idea, sa idea ng paradox of choice. Kapag ka marami kang choices at namili ka na, the more that you seek validation. Kasi gusto mong sabihin na Oo. Kasi yung fear na baka meron ka pang better option. o parang yung fear of options sa pinag-usapan. So, may fear ka ng better option. So, kapag ka lumili ka na among the range of choices na meron ka, you would seek validation. Kaya nga sabi nga, yung iba daw, kapag natapos pa bumili ng kunyari gadget,
nanonood pa sila ng mga reviews, nanonood pa sila ng mga whatever, na magsasabing tama yung choice mo. Pero dangerous yun, di ba? What if yung mga nabasa o napanood mo tells you na mali talaga? Hindi daw. Have you experienced that? Parang, Actually, hindi ako. Once nakabili ako, ayoko nang magtanong kung magkano yung iba, tumingin sa iba. Kasi ayoko yung mararamdaman ko na, sayang, dapat hindi muna ako bumili. no regrets, di ba? Oo, pag nag-commit na ako, yun na yun. Ako na-experience ko yun. Pagka gadgets, cellphone, but most of the time, mas matagal ako bumili kasi matagal magkahanap ako. Oo, yun. Yes. Before nalugin na siya. But on very few instances, may ganun din na parang like, siguro medyo biglaan ng pagkakabili. Walang enough time para Kasi kung 70% off. Okay, ito naman. Saka kung Kukuha sa naligaw ka na, hindi mo pa nakalaw eh. Yung mga ganun. So may ganoon. O iniisip ko na lang, siguro after 2 years, bibili ulit ako bag. Ang delikado itong ano. So, ayaw mo na siya. Kaya gagamitin mo siya. Pero kung sabihin, after, look forward mo na lang yung yung next time na pwede ka na naman magpalit. Mine happened this Saturday. Parang bumili ako ng mga bulaklak. Medyo mahal. So sabi ko, ay, sana pala I have chosen itong mga uring ibang bulaklak kasi mas marami akong mabibili. Pero kasi dahil gusto ko itong mga bulaklak na ito ang binili ko. So, I was there looking at what I bought. Tapos, kinukonvince ko ang sarili ko na you made the right choice. Tama yan. Tama yan na yan ang binili mo. Pero hindi na kailangan na ibang validate sa kanya. Yung beat sila na rin yung sarili. Validator? Validator. Baka kailangan nyo. Shameless vlogging na tayo talaga. Grabe. Naalala ko meron ka din di ba, yung mga vlogger for mental health. Nag-plan mo din yung sarili mo doon no? Kung kailangan nyo may taga-validate ng buhay nyo, choices sa buhay nyo, dito lang kami. Pero pwede kong simulan niyo sa pag-subscribe. Nakapag-follow at pag-like. Pero isa din daw yan sa dynamics ng paradox of choice, yung regret. I think sa lahat naman ng choices, isa yun na parang looming yun eh. Either talagang embrace mo siya fully or mag-regret ka. So tingin ko kaya mabenta yung mga Netflix na mga storyline or plot na parang babalik siya 15 years ago. Di ba yung mga ganon? Tapos maghihiganti siya dun sa mga nanloko sa kanya. Parang kaya siguro may audience yon because of the idea of regret na. Feeling ko hindi. Revenge talaga, hindi regret. May regret. Bago niya ipikit yung mata niya, may regret. Yung violent nature ng tao, yung pinakta ko, feeling ko lang. Siguro pag-usapan natin yung sa ibang pagkakataon. Well, okay, ba? Mismo to Dove, kapag yung regrets ay, siguro part siya ng choices. Pero, may mga tao kayang yung mga matasang risk-taking behavior or tendencies, na kung mas mabilis sila maggawa ng choices, kahit na madami or konti, no? At they can embrace the consequences of that choice. Siniisip ko tuloy kasi kung yung mabilis o mabagal o paano ka mag-decide, I think it also depends kung yung pag-decide mo ay active doing mo. Kung baka naman influenced by others ka, bandwagon effect, di ba? Kaya mabilis kasi ginagawa nila. Parang So, nakisali ka. locus of control. Di ba? Pag external, kasi yun nga. Marami kasi, sabi ng horoscope yan yung gano'n, di ba? Kunyari, nag-travel tayo, di ba? Pumunta ka sa isang lugar. Ano yung karaniwang sinasabi sa atin ngayon? Pag ikaw ay traveler, pupunta ka, gusto mong kumain ng authentic, tignan mo yung mahaba ang pila. So, minsan, may nakita ka ng pila, hindi mo alam mo yung pipila ka din. Di ba? So, nag-decide kang gano'n. Ano yan, hindi tayo mahilig pumila. Totoo ba? Pero yun, Ay, dati tayo. pero parang dalawang bagay. Una, risk-taking kasi hindi mo nga alam kung yung pila kasi. Pangalawa, parang bandwagon, di ba? Nakita mo lang, may doon. Pumila ka. O inisip ko, partly cultural, yung kunyari yung idea specific doon sa kapila, maka-cultural. Kasi nga maka-Filipinos ay hindi naman tayo pala-pila. Pero kapag pumunta ka sa, kunyari, isang bansa, or sa isang lugar na mas culturally
ini-endorse nila yung pagpila, baka yun, no? Pero inis ko din, posibleng minsan yung mga decisions or mga choices ay mental shortcuts. Pwede. Basta mahaba ang pila, Yun basta nga, yung mga ganyan nga, di ba? Basta may nakita kang mga locals na marami doon, masarap doon. mental shortcuts. Kasi syempre, di ba, naliligaw-ligaw ka na nga doon, tapos magpo-cognitive loading ka pa na. Totoo yan. At saka kung you wanna try something new, baka yun. Kasi initially, meron ka ng desisyon na Parang, basta, may nakita akong pilang may gano'n. heuristics ka doon, oo. Well, di ba, ini-endorse siya ng mga YouTubers, no, ng mga TikTokers, no? Kaya Kahit sa akin yan travel, one time, sa Taiwan, punta kami sa night market. So, hindi ko alam ng night market na punta. Tapos nakita ko may maliwanag siya, ang daming mga pagkain. Sige dito. O tapos may mahabang pila, hindi ko alam kung ano yun. Nakipila din lang ako. Baka that's the anitak-tak. Siguro. Ay, Kasi gamo-gamo. That's the gamo-gamo in you. turned out, yun yung yung roast bun ba yun? Yung sikat na pepper beef bun na, yun nga. Oo. So, life-changing. In a way, kasi parang na-realize ko na, ay, nag-work pala talaga yun. Pipila ka lang na. So next time, mahanap ka ng pipila, na may Hindi pila. ako din. Hindi ako respect. Ako sa groceries, pag mahaba pila, baka may libre. Ayun, Kaya nagpipila ako. may taste. Tapos, hindi pala para sa akin. Pero nakapila na ako, so, might as well. May oras. Marami ka namang oras eh. Pero baka, yung sa choice kasi may oras, maraming oras, or baka yun din ay element kapag willing kang kumuha ng maraming choices. Marami ka May bang oras ka. time, di ba? Or resources, hindi na pala time, no? Marami ka bang resources to sit down and evaluate each of the available choices na meron sa'yo. Kasi kung kunwari, di ba, yung kung may 10 tindahan doon, isa-isa yun, papahanapin mo yung iba sa kanila evaluation, baka medyo mahirap. Sabi nga nila, basta may time ka, at saka okay ang cognitive loading mo, mas mahirap kang maloko. Iba yun sa mga promo-promo. Pag nagmamadali ka, mas malaki yung tendency kasi you're limiting yourself Yes, to yes. these particular choices because you need things done. Profiles sila ng hindi naman sila madaling maloko, no? Pero profiles sila ng mga Madaling naloloko. mga promodizer, yung mga nagpamadali, maraming bit kasi yung choices nila din, yung attention, no, na kaya nila i-devote doon sa simultaneous task ay very divided. So, timing, no? Parang hindi naman ako agree doon. Kasi kung nagmamadali ka, walang makakadistract sa'yo sa gusto mong gawin. So, hindi ka basta maloloko. I think if you have the luxury of time, doon sa karaniwang pwedeng maloko. Pwede din. Basta, hindi ka nag-pay attention. Yes, the attention attention that's Oo. Kasi kunyari, marami ng panahon, tapos hindi ka pay attention kung ano man, pwede ka maloko. Parang kunyari, yung anak kailangan ng pera, no? So, ita-timing niya na hindi nagpe-pay attention ng mami niya. No, kunyari nagluluto, mami, kailangan ko ng 1,000 pesos kasi may ganyan ako. So, si mami dahil nagko-concentrate, sinasabi, sige, okay na, ganyan. Pero for example, kung kunyari ang mami niya ay nagkakape, tatanungin, bakit 1,000 pesos? Para saan yon? Mismo, yun nga, no, yung time at saka yung pag-pay attention and other resources ay element na doon sa pag-decide. Kasi halimbawa, mismo yung mga bagong graduates sa college, yung time to think about of their choices. Yes, Depende sa kung anong resources meron sila. At hindi lang yung element of time. Kung kunyari, kung mayroon ba siyang 5 kapatid na nakapila na kailangan mag-aral, yung choices niya, kahit na malawak, di ba? Nagiging narrow yun. So, somehow may checklist na, kumbaga, shortlisted na, eto lang, dito lang ako. Wala na, di ba? Kasi baka yung minsan ang ano ang unang dumating na trabaho. Kasi yung Pwede din yun. Yeah, oo. Yung pagka-graduate, tapos nalalaman mo yung mga kaklase mo may
trabaho na. So kukunin mo yung unang, Oo. tapos makikita mo, ay, ang dami ko pala Ang na dami pa pala. choices na should I have waited a little longer, hindi ko naisip yung classmate ko na may trabaho na. Pero minsan, hindi lang talaga yung, parang, siguro part na, no, yung time. Pero tinis ko, may mga other elements na siguro mas mahirap i-compromise yung odds. Kunyari, ako inisip ko talaga yung economic, di ba? Yung ikaw, kailangan mo ng paano aralin naman yung susunod mo kapatid, o kaya yung parents mo ay sa'yo na, sabagay ikaw yung, ikaw yung magiging breadwinner. Ililipat na yung corona. So, hindi lang siya time, hindi lang resources, rules din. Yes. Diba? Ano yung inassign sa yung role? Diba? Na nalilimit yung choices mo because of the rules. Pero yun nga, kasi parang, on one hand, no, limited yung, yung choices mo, mas madaling mag-design. On the other hand, mas maraming choices, mas mahirap. I think circumstantial talaga siya. Kasi marami konti. Depende yan sa kung nasaan ka sa buhay mo, anong kailangan mo at that time. Oo. So yun ang iniisip. Kasi yung iba, parang, sapat na sa akin itong choices na ito. Parang sapat na limited lang. Kasi wala naman akong resources to consider other choices eh. Kasi halimbawa, yung sinasabi nga natin kanina, na kailangan niya magkaroon ng trabaho. Maraming offer man sa kanya o konti, ipagpili niya ay depende pa rin sa kung ano magiging beneficial sa kanya. So kung yung mga nag-decide na kung ano na lang dumating, siguro kasi walang masyadong dumating. So parang kayo, wala akong choice eh. Ang ibig sabihin yun, wala siyang luxury to beg off kasi may ganito siyang circumstance sa buhay niya na kailangan niya. Panagutan. Ito yung nag-decision niya. Pero may kapit-bahay kami, na opposite naman siya. Na feeling na limited yung choices na nalang. Oo, kahit na sinasabi na namin, ito yung choice mo, ito yung options mo, ito yung... Hindi naman si Virgil yan. Hindi. Oo. Hindi ako tinis. Ay, hindi ako. Alam mo, Hindi ako yun pinanganak ako na alam kong meron akong choice. Hindi pero gano'n, lagi nang iniisip. Naman talaga. Pero ako naman nagkaibigan ako na may choices dapat ang iba. Kaya magkaibigan tayo eh. Kasi pinanganak ka na, ninindigan ako na. Oo. O sige na. Kasi kayo dalawa. Ano ba yung niligan mo? Hindi ako naniniwala din ako talaga may choice. May choice. Parang hindi ko, even in the most difficult circumstance. Hindi sasabihin na, wala akong choice kasi makukulong ako. Depende yan. Pinili mo pa rin gawin yan kaysa makulong. So may choice ka pa. And sometimes ako, dun sa choice, when binabalikan ko yung mga choices na ginawa ko, that led me to the present situation. So, inisip ko, kaya ako nandito na quote-and ko mukha kung walang choice is because yun yung consequence of pinili ko. Nagpapili ko ng mga nakamamahan. Ano ba yung sa kaibigan mo na Tapusin mo. Kasi kayo, kayo nang... Hindi ko na naiintindihan na kayo. Hindi sa lahat, kunyari sa work, lagi niyang sinasabi na gusto niya nang umalis sa trabaho. Tapos, gusto niyang, pero lagi siyang worry kung meron na siyang pupuntahan. Di ba yung kaibigan natin si Aling Maliit? May best. Malinis na malaki. Okay. Ibang kaibigan natin. Yun. So, lagi namin sinasabi, meron kang option, ito yung qualifications mo, ito yung, unang pwede kunin na lang yung resume, kami na magsasubmit, ganoon. Pero ang feeling na, hindi siya qualified dito, hindi siya pwedeng ganyan, at yung current work niya, yun lang yung parang, siguro kasi nakapag-decision na siya na hindi niya gusto yung pamitra. So, hinahanapan na lang ng dahilan. So baka parang ang choices natin ay nakakabit din sa values na meron tayo. Oo naman, I say. Kasi kaya yung nabanggit ko kanina, wala akong choice kaya ginawa ko to. Values driven pa din yun, yung pagkakasangkot o kikisangkot mo sa kung ano man. Hindi naman dahil sa wala kang choice, hindi mas pinili mo pwedeng iligtas ang sarili mo, makisama sa iba, o yun ang mabuti kaysa maging masama ka. Oo, magandang point yun na baka yung choices naman talaga natin ay reflection ng values and things that we value. Yes. Diba? Yung pinapahalagahan at saka yung mahalaga sa atin eh.
Diba? So parang, minsan, syempre, minsan masarap sisihin yung ibang tao na parang, ba't yun ang pinili mo? Diba? Parang, pero kaso kasi hindi yun yung pinapahalaga niya o hindi yun yung mahalaga sa kanya at that particular time. So, halimbawa, yung sasabihin na, bakit pinili mo yan? Matatanggal ka sa trabaho, paano ang pamilya mo? Sagot nila, kasi yung prinsipyo ko, tsaka yung dignidad, integridad. So, yun yung binavalue na, although naiintindihan niya yung pamilya niya, pwede mahirapan sila, mga haharapin nila, pero binavalue. Hindi ko naman nililegitimize, pero inisip ko, baka ganun din yung mga estudyante na minsan na nag-cheat. Na minsan, yung cheating is a reflection also of what they are valuing. Yes. Diba? Yung halimbawa, may isang kwento na kaya siya nag-cheat ay dahil may fear na babagsak siya sa klase at mawawala siya ng scholarship. At kailangan niya yun para makapagpatuloy siya ng pag-aaral at maiabot niya sa kahirapan yung although, Yung kinag-examine natin nyo, ayaw nang bumagsak. Kaya ayaw nang maghirap. Hindi siya naman maghirapan eh. Hindi siya naman gusto maghirapan. ayun nga, sabi hindi natin nililegitimize yung parang yung means, to the end, di ba? Pero, yun nga, parang baka, pero yun ay choice na ginawa doon. At nakita niya na baka narrow na lang yung choice na meron ako. At ang choice ko lang ay mag-cheat. Sa akin naman, konteksto ng forgiveness. Bakit mo pinatatawad yung ganitong uri ng kasalanan? Tapos pinipili mong wag patawarin yung ganito? Kasi nga, binavalue ko yung ganong uri na humingi ng forgiveness sa akin. Compare doon sa hindi ko binavalue, kaya ko siya pwedeng hindi patawarin. Parang gano'n. Kaya parang sa ibang tao, hindi ko patawad-tawad yung ganitong ginawa. Pero sa iba, Okay lang. Ngayon, nangutang ng malaking pera. Okay lang yun kasi mas binavalue ko yung relationship namin kesa dun sa perang nakukuha sa akin. ma-earn mo naman dito ni sabi ng may pera. Sa akin na may pera. Choice ng may pera. Yung may peso. Gusto ko yung Pero, doon sa, hindi lang sa forgiveness, pero sa ibang bagay din siguro, baka nga minsan, ang iniisip natin, ang choices ay dichotomous lang. Oo. Kaya yung forgiveness, Yes or no lang, no? Yes or no lang ang options natin. Kunyari, parang, patuloy mo na. Pero pagka hindi mo siya minasa, hindi mo pa rin siya pinapatawad. Parang gano'n. Or, like, parang gano'n na dichotomous ang tingin. Pero, ang isang inis ko din, baka minsan ang choices natin ay continue. Na pwedeng mag-decide ka na ng yes, pero hindi siya May palabos. full yes. Maybe the process of becoming, process of So parang I'm in the process of choosing. Diba? Choicing. The choices I make. Natawa na siya. Kasi parang hindi lahat ng choices ay kakain ako at hindi ako kakain. It's more on marami ba or parang parang hindi siya and parang parang ang daming mga sanga-sanga. Hindi yun ang iniisip ko na hindi lahat ng choices ay dichotomous or gano'n. I think ako, at least hindi lang to at least 3 choices ang meron to Kasi, you can choose or not choose. Yung hindi mo pagpili, is still a choice. Tapos yung pagpili mo, ano yung options mo sa pinili mo? So at least 3 ang lagi kong iniisip. So hindi talaga dichotomy. Miss ko ngayon, paano natin yan i-apply pag nanonood na tayo ng Netflix? Sa akin ay parang hindi lang dichotomy, dapat kaya mong panindigan. May paninindigan ka. Kumbaga, you have to have Sa panonood ng Netflix, dapat may conviction ka. hindi. Naniniwala ako kaya may back button. Kasi kung ayaw mo, Panindigan mo kay first episode. Alam mo marami ko ng beses na sinubukan. hindi talaga. Pero di ba yung parang, ano ba to? Kasi kunyari, di ba minsan sa mga ganyan, 30 minutes na, parang nanood ako ng isang episode nakatapos lang. Pero 30 minutes, puro 5 seconds lang. So mong sasabihin ko, totoo na, panininig ako. Ay, pangit siya, panonood ko.
hindi makaya ng ano. Ako naniniwala ako sa Background noise. sa second chances. Naniniwala ako na pagdating ng episode 3, magpipick up din yan. No? Maiintindihan yan. Alam nila yan dapat. Ang laki talaga nila sa bigyan niya, no? Understanding niya, no? Oo. So, natiranin muna yung 3 oras din ito sa hali ng series, ano? Sa pelikula, kalahati. Minsan nasa kalahati, gano'n ka na sabi mo, Sa tao, pwedeng lifetime yan. Kaya tsatsakain mo yan. Hindi ba tao? Pero kung Netflix, kasi atin ha, entertainment movie. Kaya nga ako nandun para ma-entertain. Tapos parang, ano ba to? Pero even sa food, di ba kung nasa buffet ka, pero hindi, ubusin mo muna yan. Pero baka pwede ko na makitabi na to kasi... Hindi, leftover. Ayaw, 200. Pero ay lang. So, basta yung po siya sa buhay. 100. Siyempre, sumapay namin. Ay, hindi ko naman alam. Hoy! Kasi kakaligyan ko sa ito. I eat my food, I get my food and eat it. Hindi ko na makaya. That may be another choice of an identity. I have to. Hindi nyo sa sabi. Oh, isa na sa negative. Hindi kasi sa akin talaga malaking bagay. Ano yung gusto ko ng moment na yun? Ito may time sa gusto ko ng comedy. May time sa gusto ko ng action. So yun. Kasi pwede nga, yung, hindi ko pinanood ngayon kasi baka action yun, pero I'm looking for something comedy. Something that will make me laugh. Pero kasi yung balikan, yung gusto ko ng action. Pero yung mga bagay talaga sa, sa mga pinapanood ng ayaw mo talaga eh. Parang kasi nagkamali talaga ako. Nagkamali. So, mayroon talagang hindi ko na pinapanood. Siguro ba lang, ang laki din ng continuum ng comparison natin, no? Netflix sa katao. Totoo yun. Hindi actually, malapit na Netflix buffet eh, di ba? Yun lang naman. Yung Netflix buffet, baka magkatabi sila. Pero yun nga, yung giving, chances, no? Na tinitingnan mo yung individual as maraming options sa isang tao. Diba? Parang maraming way para i-appreciate siya. Inisip ko, kapag pag sa tao mo ba tinignan kasi siya mahaba pasensya. Sabi niya. Oo. Malapit na akong mawala. Ano, 2 episode na ako na siya Parang, uy, 5th episode natin ngayon. Congratulations sa atin. Paano ba? Kalain nyo na ito mga kapatid. Hindi siya talaga bisira ng pagkakasabay natin. May abot tayo sa ano nito. 100,000 episode. May paano ba soft choice ba sa nangyari sa tao? Oo. Like mention. Kami for example, di ba? Kunyari, yun lang sa isang tao lang. Kasi kunyari, sa dami ng tao, sino pipili mo kaibigan? Yes, oo. Yes, right. Mahirap malilip. Oo. Sa maraming... Ay, hindi mo dali lang. So pag napili mo na, may choice kang hindi na piliin ulit. Parang iba yung nandiyo. Kasi di ba? Kailangan mo yung susunod na tanong. Hindi. Oo, kasi kung relational ang pinag-uusapan, yung lalim at lawak ng relasyon na meron ka doon sa tao mo. Kasi pwedeng kaibigan mo siya ngayon, pero may mga nangyari sa buhay nyo na anong klaseng pagkakaibigan na lang ang meron kayo? Mas malalim ba? Mas mababaw? Lalawahan ba? O dating hindi mo ganun ka lapit, ngayon gusto mo ba siyang matsukulan? So, I think gano'n. Yung mga nakaboto na. Or baka sabihin yung example ng continuum. Diba? Magkaibigan kayo pero hindi siya yung yes and no. Magkaibigan. Magkaibigan kayo pero Iba-iba yung gradients, yung mas use. malalim, mas mababa. Parang kung matanda tayo, mas nagiging komplikado yung buhay. Kasi naisip ko pag bata ka, pag tinanong mo, sino siya? Pag classmate mo, kaibigan mo sila lahat. Parang ganun, di ba? Kaibigan ko siya. Paano napakadali? Basta kilala mo kaibigan. Pero habang tumatanda ka, pina-qualify mo ano yun. Kaibigan mo siya, kakilala mo siya, katrabaho mo, kapitbahay. Although medyo hindi ako ganun ng fits doon, napaka-komplikado rin ng buhay ng mga kabataan.
Hindi yung batang mag-talaga. Ano ba? Tama Mga ano ka nga, 2 years old, gano'n. Hindi ko lang 2 years old na iba talaga mo. Hindi kasi inis ko, dahil Sa grade school, di ba? Parang ang dali. medyo, Ang dali nyo yung sabihin na kaibigan ko siya. Oo. Di ba? Pero kung classmate sila, hindi naman necessary na yung kaibigan na ito a sense ng pag-kaibigan. Pero sa kanila, yun yung pag-kaibigan. Kasi napakadali lang. Kalaro mo siya, kaibigan mo siya. kaya nag-evolve kasi din yung language nung kung paano nililabel yung relationships. Kunyari, di ba? Yung friends natin medyo mas malalim, pero dahil nagkaroon ng, kunyari, Facebook, maging friends tayo, di ba? Pero hindi tayo nagpapansin na. Pero hindi tayo friends. So yung language din ay nagbabago. Kaya ngayon, hindi sa Facebook lang yung friend ko, pero lapsitan. Ay, hello mga friends. Mga kapitbahay. Parang ikaw yung maraming balls in that friend. Feeling ko kasi, ako yung gumawa ng choice na difficult, charot. So, kapag hindi lang ako. Pero bakit difficult ang mga choices? Yung consequences, parang hindi siya typical. Hindi siya acceptable. Looking farther ahead kasi, di ba? Where will my choices take me? Di ba? Or will be affected? Along the way. Sino mas magiging masaya sa choices mo at sino ang posibleng masaktan sa choices mo. Diba? Kung meron kang leftover, sino ang masasaktan. And of course, yung regrets, di ba? We don't want regrets. So, Kapag nagutom ka, naisip mo sayang yung pinirang ako bukay. Oo. o yung scenario mamimili ka, parehong may invite sa'yo. Tapos, syempre, titingnan mo sino yung mas may weight na yung quality ng relationship. Nagsumama ka doon. Saka yung tarang kong pagkain, di ba? Kasi eventually, ma-realize mo, di ba? Makakainis, dito pa ako sa partner, yung masarap yung pagkain. Pero, nainis ko yung way forward, kahit na may mga choices tayo na nire-regrets doon, eh, kapag ka nag-late time din naman to sit down on our mistakes, maraming learning experiences. Di ba? Parang kahit na nagkakamali ka sa choices mo, kasi parang naisip mo, dapat pala si option B na lang kesa kay option A ang ginawa ko. Pero, pagka talagang kunyari nag-take ka ng time para mag-isipan, basta lang nagkamali, feeling ko you become better person, better individual, and then in the future, better choices na meron ka. So you learn to narrow down intuitively yung mga choices. Meron itong kapitbahay, sabi niya naman na, hindi siya naniniwala sa maling choice. Siguro hindi niya naisip yung pagkakakulungan niya. Pero hindi, kasi ang sinasabi niya ay, dapat natanggap mo wholeheartedly kung ano yung maging resulta ng choice mo. At from there, mag-decide ka ulit. Anong gagawin? So, tingin ko magandang point yun. Kasi parang like, embracing not only the choice but the consequences of your choices. So, let's yung regret. Yeah, oo. Sabi din ng kapitbahay ko, kailangan daw may conviction tayo. We have to have a conviction or we cannot live. Diba? Parang, kasi kung Narinig ko sa iyo yun. And but ang doon ay we have to stand by our convictions or we cannot stand to live with ourselves. Parang, kaya yung sabi ko kanina, paninindigan mo kung ano yung choice mo. So, in the process, kailangan bago maggawa ng choice, kailangan i-ready muna siya. Magpanindigan. Oo, lahat ng kung ano man ang mga circumstances, consequences, you have to really fully embrace it. Okay. Sige. Ang balik natin dun sa analogy natin sa buffet, di ba? So, kung risk-taking ang pinag-uusapan, hindi natin alam yung lasa, nagandahan tayo, kukuha tayo ng marami. So, kung paninindigan mo, uubusin mo. Oo. Pero kung hindi ka risk-taker, pero gusto mo rin siya i-try, kukuha ka pa din, pero konti. Kasi yun na yung kaya ng pamilya. So, medyo malapit sa na yung idea ng self-regulation. Parang siguro sa decision making, malaking bagay din yung self-regulation. Kung
paano mo kayang pigilan, no? Or i-identify yung mga factors at paano mo sila pinaglalaroan. Diba? Yung Oo. gusto ko ba siya? Hindi ko ba siya gusto? Yeah. Konti lang kukunin ko. Yung mga gano'n na. Oo. I think part siya ng self-regulation. Sa akin yung choices, kunyari, sa kung sinong papatulan mo, anong papatulan mo, hindi. Hindi pa madula. Papatulan mo, May kunyari, issue. may issue, di ba? Parang, pero ang self-regulation comes in kapag, halimbawa, isipin mo, it's noise. It's there because you're there. But I don't need to choose na patulan ko yon. Parang I can move farther ahead kasi nandun yung goal ko, nandun yung choice ko, yung decision ko. Yung mga nasa gilid-gilid, well, kasi inaano ko, nagta-travel ako dun sa continuum na yon. Kasi journey of choice. The process of choicing. Buti wala kang ngayon kasi magagalit sa mga trading closing na yan. Journal mo sa vacation yun Yung naalala ko tuloy, pero ano naman na, parang common yung lalagi sasabihin, you choose your battles. Pero kung parang isip natin, oo nga, marami ka talaga naman battles. So parang like, you have that wide range of battles. Meron kasi minsan, sige na nga, isa na lang. Ang dami kasi, isa lang. Baka makapunta sa lang ako, Pero tingin ko nga, na parang siguro yung partly may moonlight wisdom doon sa sinasabi ko na, ano na lang yung talagang pipiliin mo at doon ka na magkukumin doon sa... It goes with age. I think so. Oo. Siyempre. Kasi regulation niya. Regulation, di ba? Parang hindi kaya ako Oo. Kaya... Pero we're not saying naman na yung ating mga younger... No, at ano yung mga younger, they need to co-regulate with other people, with adults, diba? Teachers, parents. And I think one thing na maganda doon is looking forward to a time in your life na pwede mo siyang i-strong na wala lang ito. Diba? Younger age, naalala ko sinasabi pa, looking forward ako. Na hindi ka naka-affected sa ganito. Oo, tsaka yung parang, yung ganitong age pa, siguro baka mas matanda pa, na parang, mas lesser na yung iniintindi mo or alam mo na kung paano mo i-approach yung mga bagay ba. Hindi ko masyadong affected kahit na. Kasi siguro mahalaga na maging attentive tayo sa mga, especially the younger, na maging attentive sa mga experiences, that can teach them how to make better choices. Kasi i-build resilience ba? Oo. Pag na-expose sa mga And to the adults na siguro nabibigay ng dahil sa kanila, diba? Teachers, parents, kapitbahay na mas maganda, na maaaring tumutulong sa kanila na maging better individual na din nila ng 40s, 50s, 60s. Pero pag yung mga adults, hindi naman sila alone. They need to, of course, co-regulate also sa mga co-adults nila. That's why we have friends, di ba? At saka talaga, hindi din naman ang lahat ng adults ay self-regulated would make better choices. No? Yung ibang mga adults din naman ay parang mga 20s pa rin. Ako ba yun? Hindi ko akong 20s kaya madog na. Hindi ba yun? Oo naman ako, oo. Diba? May gano'n naman. Na hindi naman it doesn't mean that na nag-age ka or experience, hindi na kami natututunan. Hindi na mature tayo sa nito. Oo. Maturity doesn't always come with age. At meron din mga younger people, na matured yung kanilang, yung pag-iisip, yung kanilang appreciation, at yung kanilang processing sa mga decision making. Yeah. In all fairness. Kasi exposure. Parang hindi lang pinaharap sa buhay. Kung bata pa lang, sila na yung naging decision makers ng family. So, They were given that role. that role, and lagi ko naisip that opportunity. Pagka nag-decide ka, most especially for other people, feeling ko opportunity siya rather than burden or responsibility. Kasi meron kang ganong opportunity to shape not only yourself but others. Siyempre, pag kumalpa, meron siya nagiging challenging. Yun yung in-list ko. Siguro opportunity siya if the perceived consequences
hindi ganun po siya. Pero if it's life-changing, I think it becomes my favorite. Parang age appropriate din dapat. Oo. Pero sa kanila kaso kasi hindi ganun, di ba? Kasi may mga family structures tayo na at 12, at 14, Kailangan mo lang gawin. sila na ang breadwinner, sila na ang decision maker, sila na yung nanay at tatay, or for themselves, no, sila na yung in charge. Pero minsan, kapag dating nila ng 20, ang ganda na ng decision making skills nila, no? Yung choices nila mature compared to their age. That is, kung may mga support Oo. siya. Yun nga. Kasi baka naman perception natin yung gano'n, pero parentify naman nila sila. Oo, yun nga. So, naisip ko lang dun sa kakaibigan kasi, ito yung isang beses na ko sa kanya. Sa friendship, kailangan ng tatlong klase ng kaibigan. In terms of age, kaedad mo, matanda sa'yo, at bakas. So, natututo ka kasi sa lahat eh. So, dun sa mga sa edad mo, kung ano yung natutunan mo sa kanila, at tuturo mo din sa mas malaki. Hindi mahalaga. But if those I'm happy to find comfort in having friends my age, younger than yan, parang hobby. Of course. I have a teenager friend. Teenager ka na? Kasi ako yun. Kasi, hindi naman gano'n. Siyang ako. Mga friends na always. Anyway. Hindi siya ako kasi. Parang something that gusto niya blush off. Oo. Next na. Oo ba? Hindi ko lang. Para na mag-joy, di ba? Hinihinakata mo kayo na-identify ko. Alam mo, may choices ba ako? Oo. Gano'n ba karaming choices? Yan, gaya niya. Pwede kang mag-post. You can choose to keep silent. You can choose your back. Ito na lang choosing this one. Not this one. Not today. Parang gano'n si Sex. Yes. So, speaking of 6 episodes, so, thank you very much sa inyong pag-stay. And, ang panood sa amin ay laging choice. No? We hope na ito ay choice nyo laging lagi kami ulit sa background, no? Sa inyo. O kaya naman syempre intentionally pinanonood nila tayo. So, thank Maraming salamat mga kaming bahay. you. Bye!